Yes, patuloy pa rin akong magbibideo sa aking kinaroroonan at upang ipakita ang view sa lugar na ito. So may napansin ako dito na isang building. Ito, tatlong palapag ito na building. Ayaw, kung napapansin ninyo, ito ang tinatamaan ng camera. Nasa kabilang ano yan, nasa buhanginan yan. Ayan, nasa kabila. Yung kabila ng building na yan, dagat na yan. Yung kabila ng building na yan. So, ayan, ibibideo ko pa ang iba pang mga tanawin na sa lugar na ito o sa dakong ito. Ikot ko ang camera para makita ang view. So mataas pa rin ang tubig. Yung pagkaka-high tide kanina, hindi pa masyadong bumababa. Mataas pa rin ang tubig. Ayan, oh. Mataas pa rin. Tuloy-tuloy pa rin ang aking pagbibideo sa lugar upang ipakita ang mga tanawin, ang mga view sa dakong ito na aking kinalalagyan. Ito, nipa pa rin ito, nipa. May mga nipa sa gilid. At mayroong kubo na nasa kabila. May kubo roon sa kabila. At yung natatanaw mo yan, doon sa, yun, building din yan. Mga 4 na palapag yan na naroon sa kabuhanginan. At yun na nga, ang kabila niyan, mga ano yan, mga bahay niya at mga building, mga ano yan, mga hotel yan na sa tabi ng ito, yung namamagitan kasi dito ay buhangin at ang nasa kabila niyan ay dagat. Yung building na yan. Marami diyang mga hotel na pwede ninyong magamit pagdating na kayo ay pupunta rito sa lugar. Ito, tuloy ko pa rin ang aking paglakad para makita pa ang ibang mga view. Ayan. Medyo mahaba din itong itong tulay na yari sa kawayan, medyo mahaba. Ayan. Minapansin ako na napakaraming maliliit na isda. Ayan. Nagtatakbuhan na yan, yung gumagalaw na tubig na yan, mga naglalarong maliliit na isda. Ayan. Napapansin nyo na sa aking camera, ayan, naglalaro ang maliliit na isda. Yan. So tuloy pa rin ang aking pag-video at paglalakad para makita pa ang iba pang mga tanawin sa lugar. Magaganda. Ayan, mga nipa ito. Itong dinadaanan ko ay napakaraming nipa. Yung ang nipa kasi ay maganda itong pambubong. Pawid. Ito'y ina-assemble sa patpat at ginagawa itong pawid pambubong sa mga bahay. Ito yung ginagamit sa panahon namin noon. Ito ang aming bubong ay yari sa nipa. Ayan. Ina-assemble yan sa patpat, sa kawayan at ginagawang pambubong. Ayan. So ito kasi pagka yung nipa ay hindi mo parating pinapanguhanan,
nagkakaroon siya ng ng bunga. Ayun, minapansin ako na bunga, bumubunga kasi ang nipa. Pagka medyo magulang na yung puno, ay nagkakaroon siya ng, ayun, napapansin natin yon. Ayun, bunga. Bumubunga yan. Bubulaklak muna siya at may susuloy na bulaklak at pagkatapos may lilitaw na buko at yun ang nagiging pag gumulang kasi ito at walang kumuha nito at nalaglag ito, kaya ito pagka tumatagal kasi ito, sobrang gulang na, nalalaglag din siya sa baba at yan ang nagiging sasa. Pag yan ay nalaglag sa putik, sa katagalan, para ding niyog. Yung niyog, pagka nahulog at tumagal, mayroong lumalabas na tubo. May nasupling dun sa kanyang mata. So ganun din itong itong sasa, may lumalabas din ito na yung may tumutubo ba doon sa kanyang yung pinaka niya, kasi maraming mata yan maghiwa-hiwala yan kapag sobrang gulang na. Ngunit kung ito naman ay kukunin mo pag bata pa, ay pwede mong ito matamisin. Ginagawa nila ito, minamatamis nila ito at ginagawang panghalo sa halo-halo. Masarap din ito. Parang kawong. Yung kawong, yung bunga ng buli. Ganun ang lasa nito. Yan. Yan ang pagdodokumentary ng Chris Dueñas. Ang reporting, ang inyong minamahal na vlogger. Mga minamahal mga taga-subaybay, mabuhay po. Please like and share po. Maraming salamat po.